Marami pong salamat sa effort po ng mag-ina. Si Ma'am Judith po ang nag-help at pagkatapos yung kaniyang anak po ang umawit. Magandang gabi po muli sa atin pong lahat, sa lahat po ng naririto, sa aming po mga kapatid, sa aming po mga bisita, at sa lahat po ng ngayon lang po naka-attend at kung meron pong barangay official ngayon, ay magandang gabi po sa inyo. So tayo po ngayon ay nasa ika-6 na gabi. Kami po yung nagsimula, kagaya po sinabi ni Kuya to, kami po yung nagsimula noong Wednesday, noong nakaraang linggo. Wednesday po ng gabi at ngayon po ay ika-6. So meron na lang pong natitirang 4 na gabi pagkatapos po nito. Kaya kami po ay patuloy na nag-aanyaya po sa inyo at in-encourage po kayo na sana po ay tapusin po natin hanggang sa matapos po ang ating pong pag-aaral. Kami po ay patuloy na nag-i-invite po sa inyo. Atin nga po, ang ating pong ginagawa sa lugar po na ito, nakadetalye po sa ating pong tarpaulin. Meron po tayong children ministry, 5:30 to 6:15. Kanina ay on time yan. Kanina maagang natapos. Kaya matagal din naghintay yung mga ilang mga kapatid nating nauna. Ako naman po kasi, kaya ako medyo maaga kanina. Gawa ng, hindi ko ako gumagawa ng presentation sa araw. Nung first 3 nights, ginagawa ko po sa araw ang presentation. Sa umaga, mag-internet po ako. I-download ko lahat ng kailangan. Sa hapon, ilalagay ko po yun sa PowerPoint. Kaya medyo nalilate ako kasi yun nga po, napapagod po yung aking buong katawan. Kasi represent ko yun sa gabi. So, 3 gabing ganon. Pero nitong sanay na, medyo madali na kasi may mga PowerPoint po akong ready at ginamit ko sa ibang lugar. At lecture po natin, actually, kalimitan po yung nagsisimula ng 6:30 at natatapos po ng alas 7 ng gabi. Tapos Bible study, ito na po yun ngayon. So yan po ang atin pong programa na may temang pag-usapan natin. Pag-usapan natin ang tungkol sa health, pag-usapan din natin ang ilang mga bagay na magbibigay po sa atin ng liwanag. Okay, so may tanong po ako bukas, ipapasa ko na kay Kuya to dahil siya po ang welcome remarks at decider, yung pagtatanong. Okay, so may 2 po akong question. Yung una madali, yung pangalawa ay hindi ko alam, depende ko sa mga nakapakinig. Ang una po ay, ano po yung pinaka-topic natin kagabi? Kabuuan ng topic. Okay? Yun ang title, ano? Ang pinaka-topic bunso. Turuan nyo na lang po yan, ano? Pinaka-topic. Ano yun? Yung paghahanap ng hustisya. Tama yun. Title natin yun. Yung pinaka-topic. Kabuuan. Gulungan mo na ng Kuya Ali. Oh. Okay. Sino po makakasagot? Bibigyan na natin ng gift yung bata. Pero mayroon ako sa eksakto makakasagot na gift para dyan. Yun nandoon. Thank you sa pagsagot. Sino po makakasagot? Kabuuan ng topic. Ulit-ulit kung binabanggit yung kagabi. Hindi yun yung title, yung pinaka-topic. May title tayo, pero doon po nakakapanood yung pinaka-topic natin. Okay. Pag-hukom. Ayan, yun po ang topic natin. Tungkol po sa judgment. Ayan, so ate, tanggapin niyo po itong aming pong regalo. Yan po ay galing po sa Kinamamdonan po. Kanilang donation para sa gawain po sa lugar po na ito. Pangalawang tanong, meron pong 4 na binanggit ako kagabi na dapat maging pamumuhay natin, karakter natin, pamumuhay natin upang tayo ay hindi dumaan dun sa paghuhukom na yun, hindi tayo makatulan. Kumbaga, kung meron nga pong no smoking, at least hindi na para sa atin yung kung hindi tayo naninigarilyo. Kasi yun ay para dun sa mga naninigarilyo, yung sign na yun. So para hindi tayo doon, para sa makadaan dun sa paghuhukom, may 4 na pamumuhay na dapat mayroon tayo. Pwede po ba makapagbigay kahit 2? Dalawa po. Okay. Una po, may pananampalataya sa ating Panginoon. Pangalawa po, dahil may pananampalataya tayo, dapat maging yun na. Okay. Yung isa po, para 2 na lang, maging matulungin. Ano pa? Magkaroon ng mabubuting gawa at
sa huli po ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon Yesus. Binanggit na po ni Kuya to kanina. Okay, so yun po yung apat na kailangan po natin. Kaya bukas, at sa last night na lang tayo dadamihan ng mga question. Kasi ito po ay time para mag-lecture. Hindi na dapat ginagawa yung question and answer. Kaya madali lang yung question pag hindi masagot, sinasagot ko na rin. Pero si Kuya to bukas, pwedeng medyo mahaba-haba kasi time naman yun ng welcome remarks at presider. Kaya kung gusto po natin makasagot, agahan po natin ng konti at maabutan natin yung pagpapaawit at yung welcome remarks ni Kuya to. Okay, si Kuya to pala ang aming pong head elder po sa church. Kumbaga, pag walang pastor ang church, siya po yung pinaka-church pastor ng church. Yun po ang function po ng head elder at meron siyang mga kasamang elder na naririto rin. Hindi ko na maisa-isa. At ito po ang aming po mga kapatiran, yung mga nakikita niyo po sa unahan, yan po ang mga kapatiran po namin, mga kaibigan yung Seventh-day Adventist. Okay, so ngayon pong gabi, ang pag-usapan po natin ay may title na, Kailan ang Katapusan ng Sanlibutan. So alamin po natin, kailan nga ba matatapos ang ating sanlibutan? Mamaya titingnan po natin, may iba't ibang mga prediction o hula ang mga tao tungkol sa katapusan ng sanlibutan. May mga aral o may mga kaalaman sa panahon natin ngayon na kung saan kung hindi natin aalamin, hindi natin sisiyasatin, natural, hindi po natin malalaman. May mga kaalaman na dapat na matututunan natin ito kapag atin pong sinaliksik ng mabuti o inalam talaga. Kaya halimbawa nito, ang ahas, ang snake, yan daw po pala, ayon sa mga eksperto, ay nakaka-detect ng lindol. Wala pa tayong naiimbento sa buong sanlibutan na machine na nakaka-detect ng lindol. Pero ang ahas, ayon sa mga zoologists, ayon sa kanilang pag-aaral, pag 5 days bago dumating yung lindol, nade-detect nila. Yan yung mga katotohanan na maaaring alam na ng iba dahil nagsaliksik sila, pero yung iba hindi talaga alam. Yung ahas, nakaka-detect pala yan ng lindol. Okay, ano ba ang bago dyan sa pusa? Ang pusa, sangayon sa mga zoologists, huwag kayo sa akin mga galit kasi ako'y nag-aaral lang. Pinag-aaralan ko lang yung kanilang na obserbasyon sa mga hayop. Sangayon sa mga zoologists, hindi po siya, yung mga adult cat. Yung mga adult cat, hindi po siya nang-meow sa kapwa niya pusa. Yun ay ginagawa niya sa kaniyang amo o sa tao. Ibig sabihin, pag nag-meow siya, ay may gusto siyang sabihin sa tao. Iba yung kaniyang sound kapag ang kaharap niya ay kaniyang kapwa pusa o hayop at iba rin yung kaniyang body language. So ginagawa niya yon, yung meow sa mga tao o sa kaniyang amo. Isa pa, ang CR. Yan. Paggamit natin ng comfort room. Sangayon sa pag-aaral, sa buong buhay natin, 1 taon tayong gagamit ng comfort room. Kumbaga, halimbawa, 15 minutes kang naliligo o gumagamit ng CR, 15 minutes. So, i-convert mo siya, yung 15 minutes, kinabukasan 15 minutes ulit, o kaya 2 beses kang gumamit ng CR sa isang araw, compute mo yan in 24 hours, pagkatapos i-convert mo sa taon. So, ganun po, 1 taon daw po tayong gagamit ng CR sa loob ng at sa buong buhay natin. Pero depende pa rin po yan kasi yung iba dito matagal gumamit ng CR. May dala pang gadget. Dala-dala pa yung mga pinapanood doon sa CR at doon ay nanonood ng kung ano-ano. Hindi naman lahat ng gumagamit ng panoorin sa loob ng CR ay masama na yung pinapanood. Yung iba dahil si CR lang, dala-dala doon yung Netflix, dala-dala doon yung YouTube, dala-dala doon yung TikTok. May mga gano'n naman. Kaya matagal sila sa CR. So, baka hindi lang 1 taon kayong gumagamit ng CR. Okay. Ito naman. Kapag ang isang tao daw po ay nasa outer space, ay mas tumatangkad daw po ang tao. Yan. May pag-asa na ako. Pupunta na ako sa outer space. Kasi dahil po dyan, nababanat daw po yung mga cells kasi wala dyan ang gravity. So nababanat yung mga ugat-ugat,
kaya medyo tumatangkad daw ang tao kapag ka nasa outer space. Yan po yung mga ilang katotohanan na kung saan kung hindi natin sasaliksikin, hindi natin malalaman. Sa mundong ito, ganun din po. Laging ang tao ay may nababalitaan at naririnig na malapit nang magwakas ang mundo. Madalas natin napapakinggan yan. Ngayon, kung hindi natin aalamin, hindi natin malalaman kung kailan ba talaga magwawakas ang ating mundo, ay hindi po natin malalaman at maaaring matakot tayo. Kaya halimbawa, nung pagpasok ng millennium, okay, millennium, pagpasok niyan, ako ay grade 6, pagpasok ng millennium, grade 6 po ako. Ngayon, grade 6, papasok itong millennium, ang mga tao natatakot. Pagpasok daw ng year 2000, magsha-shutdown daw po ang lahat ng computer. Di ba ma'am? Magsha-shutdown daw. At yan ay kalat na kalat sa buong mundo pagpasok daw ng year 2000. Okay. Yung pagpasok nga daw po ng millennium. Ngayon, ang mga tao po ay takot. So kami, namigay po kami ng pamphlets. Kaya alam ko po at natatanda ko kasi namimigay kami ng pamphlets. So, pagpasok ng year 2000, wala namang nangyari. Pero may mga natakot. May mga natakot dahil kulang ng kaalaman. Okay, meron din pong isang civilization na kung saan ay hindi na po siya nag-i-exist ngayon. Instinct na po siya. Okay, hindi na po siya nag-i-exist ngayon. Ang tawag po sa civilization na ito ay Mayan civilization. Okay, so yung gagamitin ko na lang yung old term o old pronunciation. Okay, civilization. Dito sa civilization na ito, sa panahon ngayon, ito na lang yung makikita natin ng mga structure. Wala na yung mga dati. Okay. So, ganyan na lang yung mga structure ngayon na makikita natin at nandiyan pa yung kanilang pinaka-tower. Dito, sila noon ay kapag nakita nila na yung araw ay mismong tumama doon sa pinaka-ano nila. Ano tawag dito? Pyramid. Sa pinaka-ano nila, pyramid nila, ay sila ay maghahandog, mag-o-offer ng isang bata, walang sakit, at yan ay pupugutan ng ulo, at ang purpose niyan, pagugulungin niya yan. Okay, so yan ang kanilang practices noon, pag may kinalaman sa religion. So, wala na siya ngayon, wala na ngayon ang Mayan civilization. Ang natira na lang ngayon, ay yung kanilang calendar. Ang tawag po dito, Mayan calendar. Okay. So, ang Mayan calendar, syempre, hindi natin naiintindihan kung ano yan. Kung ano ba yung mga yan. Pero yan ang calendar nila. At ang calendar na ito, na Mayan calendar, ay nagtatapos ng, December 21, 2012. Okay. So, balik natin ng kaunti yung ating isip dahil hindi pa naman tayo ganun kabata. Malipas sa mga bata ngayon. Okay. Noong December 21, 2012, o December, pagpasok ng December, ano po ang inyong nababalitaan? Katapusan na ng mundo. Dahil dito po nila yan binase. Nakabase po yan sa Mayan calendar kasi yung Mayan calendar wala nang kasunod. Hanggang December 21 lang. Kaya ang sabi po ng Amerika, alam niyo po yung Amerika nagsasabi, ay gaano kalakas ang impluensya ng Amerika. So ang Amerika, yung ilang mga religious group doon, ay sinasabi na ang sanlibutan ay magtatapos na ng December 21, 2012. Kaya pagpasok ng December, maraming mga tao ang nagtatanong, magtatapos na kaya? Ano kaya mangyayari pag dating ng December 21? December 20, nag-aabang ang mga tao dahil pa ang December 25 na inaabangan. December 21 talaga ang inaabangan nila. Kaya dahil sa 2012 na yan, nagawa ito. Ano ba yan? Nagawa yung movie na may kinalaman sa katapusan ng sanlibutan. So, inilarawan nila December 21, 2012, ganyan daw ang mangyayari sa ating sanlibutan. At sino lang po nakaligtas dito sa movie na ito? Okay, may mga nakaligtas dyan. At ang mga mayayaman na nasa ibang bansa dahil meron silang sinakyan. Okay, so ganyan daw ang mangyayari sa ating sanlibutan. Pinortrait nila yan. Ginawa ng movie at ang title nga po ay 2012. So ganyan daw, mawawasak ang ating sanlibutan. Dumating ang December 21, walang nangyari. Hanggang ngayon, buhay tayo. Hanggang ngayon, buo ang ating sanlibutan. So, pero, alam niyo po, maraming naniwala. Kami po, ako personally, automatic, hindi po ako naniniwala na. Automatic, wala akong takot dahil alam ko ang aking pong pinaniniwalaan. Okay. So yan,
Meron pang isang pangyayari. Ang NASA, ito'y paulit-ulit na sinasabi. Ang NASA, sabi nila, ay merong isang asteroid na malapit sa ating planeta. At possible, yung direction niya, papunta talaga sa ating planeta. Kaya darating daw po ang oras o pagkakataon na ito ay tatama sa ating planeta at ang ating planeta po ay sasabog. Ngayon, ano nga po ba ang katotohanan pagdating sa katapusan o kawakasan ng sanlibutan? Ano po ang sinasabi ng Biblia sa ating lahat? So, hindi lang pang Adventist, pang sa lahat ng tao na naniniwala sa banal na kasulatan. Tama naman po na ang ating Panginoong Hesus ay nangako na siya'y babalik, na isang bahagi na ang sanlibutan ay mawawasak. Sabi natin ay katapusan ng kasalanan. Okay, ang sabi po ng ating Panginoon sa John chapter 14, verse 2 and 3, ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon, sa langit pa po, kausap niyo yung mga alagad. At maihanda ko ang isang naputol. Okay, naihanda ko ang isang tirahan para sa inyo. Ang sabi doon, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin naman ay doon. So nangako ang ating Panginoong Hesus, babalik siya. Umakyat siya sa langit, nung siya'y nabuhay, pagkatapos ng 3 araw, yan, nabuhay siya. 40 days, after 40 days, yan, bago dumating yung 40 days na pag-akyat niya sa langit, kausap niya po yung mga alagad. Sabi niya, ako'y pupunta muna sa Ama, ipaghahanda ko kayo ng damong kalalagyan, pero ako'y muling babalik. Yan. Ibig sabihin, sa pagbabalik ng ating Panginoon, babalikan niyo yung mga alagad. Asan na po mga alagad ngayon? Okay, patay na. Ibig sabihin, kung babalik ang ating Panginoon para sa kanila, wala pa sa langit. Diba? Babalik ang ating Panginoon eh. Ibig sabihin ng ating Panginoon, hihintayin ko kayo doon pag kayo namatay. Hindi sinabing ganon. Ang sabi, babalik siya. Okay, pagbalik, bubuhayin niya ulit ang mga alagad at mga nanampalataya sa ating Panginoon at saka pa lamang pupunta doon sa langit. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang sabi po ng Biblia, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay. So magkakaroon daw ng malalakas na ingay. At ang sabi dito, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. So sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, lahat na po ng bagay sa mundong ito ay masusupok. Ano po? Lahat ay mawawala. Okay, matutupok. Hindi naman ibig sabihin na talagang sasabog ang ating sanlibutan. Masisira lang po yung tinatawag nating mga bagay dito sa sanlibutan. Naalala ko nung karoon ng tsunami sa Japan. Pag dumarating pala ang kalabidad ay yung ating mga gamit, wala palang kwenta, nawala na ng kwenta, ano po. At dito rin sa Yolanda, So yung mall ay talagang libre na lang yung pagano doon kasi walang pera ang mga tao. Pagkatapos yung mga sasakyan, tambak na lang doon sa isang tabi. Sa Singapore, napalitaan ko, yung mga mayayaman doon, binabangga lang yung mga sasakyan nila. Binabangga lang kasi, ewan ko, nagsasawa siguro sila sa kanilang mga yung mga gamit, dahil mayaman naman sila, nakakabili naman sila, binabangga lang nila. Ang point ko po dito, yung mga bagay pala sa mundo ito ay talagang hindi dapat natin ganun kapahalagahan. Kasi nga yung mga mayayaman nga, dahil naiinip sila, pag sila ay nai-stress, binabangga lang nila. Ibig sabihin, kung mahalaga yun sa isang tao, bakit binabangga lang? Ay tayo mahalaga sa atin yun kasi service natin yun. Pero sa kanila, dahil mayaman sila, marami silang pambili, binabangga lang nila. Ibig sabihin, walang kwenta talaga yun. Ano po? Dito po, ang sabi dito, darating ang panahon, mawawala ang mga bagay sa mundong ito. Darating ang panahon. Ngayon, nakakatotoo ba ito? Nakikita ba natin ito? Maging mapagmasid lang po tayo. Ano po yung bagyo dito dumaan? Yung pinikwento ni Kuya Mori kanina? Crossing. O Crising? Crossing. Yan, crossing mo. Okay. Yung crossing na bagyo, no? May malaking bahay. Crising. Crossing. Okay. Yung crossing na bagyo. Tama na ba? Crossing. Okay, tama na. Crossing. Yung crossing na bagyo, nung dumaan dito, di ba, may malaking bahay daw dyan, bumuho talaga, no? Pag dumarating yung kalamidad, walang kwenta yung gamit natin, hindi tayo mailigtas. Wala. Hindi makikita ko sa Japan, yung nagkaroon ng tsunami, ang daming kotse, talagang guyod na dadala ng baha. Sa Marikina,
Hindi tayo lalayo sa Marikina. Yung mga sasakyan to, talagang baon sa tubig. Kinalawang na lang at nasira. Wala. Yun ay pasa sa larawan, sa darating na panahon, yung mga gamit natin, na pinag-iipunan natin, halos mamatay na tayo, iniwan na natin ang Diyos, wala nang simba-simba, darating panahon, walang kwenta. Walang kwenta at tatawag pa rin tayo sa ating Panginoon. Masahe po dito, ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yan po. Sa mga tao na kung saan ay hindi nagsasaliksik, hindi ko pinag-aaralan, ano po ang magiging kalagayan po nila? Ang sabi diyan, ang ikalawang pagparito ay isang nakakagulat na pangyayari sa mga hindi handa. So nakakagulat yun sa atin. Yung kanina, ito, napag-aralan ko, nagulat din ako yung tungkol sa ahas. Nakakadetect ng lindol, ano? Kakaiba ako'y nagulat yan. So ang pagbabalik daw ng ating Panginoon, pag hindi natin pinag-aralan, magugulat tayo. Na parang second coming ka pala, bumalik na pala ang Panginoon. Ito daw po ay nakakagulat sa mga tao na hindi po nagsaliksik. Ngayon, sa atin po, hindi naman tayo pinabayaan ng ating Panginoon na manghula. Na kung ano yung maririnig natin, 2012, December 21, 2012, magwawakas ang mundo. Ano ba yun? Dapat ba nating paniwalaan o hindi? Hindi tayo pinanguhula ng ating Panginoon. Yung Mayan calendar ang basihan. Hindi rin kagaya ng millennium na pagpasok ng year 2000, mag-shutdown ng mga computer. Ano ba? Paniniwalaan ba natin yan o hindi? Hindi po tayo pinanguhula ng Diyos. Ano po? Meron pong ibinibigay na tanda o sign ng ating Panginoong Diyos bago siya bumalik. At ang nakakalam po nito ay ang mga nag-aral po ng banal na kasulatan. Isa sa mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon, matagpuan sa Matthew chapter 24. Ang sabi po dito, lalaganap ang kasamaan. Nangyayari na po ito? Lalaganap ang kasamaan. Kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Okay. So, kami po minsan ay namigay na, kaharanahin sana namin. Kasama ko yung ibang mga kabataan, yung mga nakulong dito sa police station. So, pagdating namin doon, sabi, pwede po ba kami paalam? Amin lang pong aawitan yung mga nabilanggo. Sabi ng mga polis, wala pong nakakulong. Mapayapa po dito sa Sampalo. Alam niyo po dito, hindi natin ramdam ang kasamaan. Kasi, maayos naman ang pamalakad dito. Wala namang mga kriminal dito sa ating bayan, sa Sampalo. Pero, kung manunod po tayo ng balita, ramdam natin ang kasamaan. Okay, so pag manunod tayo ng balita, bagaman dito sa ating lugar, hindi yan ramdam, pero, syempre, kung hindi ramdam ang kasamaan sa ating lugar, papayag pa kayo na gabi bukas ang inyong pinto. Dito ang bukas ang pinto paggabi, hindi naglalak. Bakit kayo naglalak? Hindi naman masama dito sa ating lugar. Bakit? Aside po ng Bible, laganap ang kasamaan. Ano po? May mga maaaring magnakaw, maaaring pasukin ang iyong bahay, bagaman wala naman talagang nakulong sa police station, o walang kriminal dito. Maayos ang pamalakad dito, mababait ang mga tao. Bakit sarado ang bahay ninyo pag kayo matutulog? Okay? Pag kayo aalis, sarado ang bahay. Okay. So ako lang po yung naalis na bukas ang bahay. Pinapaalam ko na. Dahil alam niyo na, isasarado ko na. Ano po? Dahil baka nalilintik ng buong sa buong bayan ng Sampalo. Pero, yun po ang totoo. Ano po? Since ako po ay makagraduate, hindi po ako masyadong naglalak ng bahay. At hindi pa po ako nananakawan kahit isang beses. Minsan, pumunta kaming Kagpak. Magbibinyagan yung aming pastor sa Kagbalitek. Iniwan yung kanyang motor dito sa Pantalan. Hindi nakalak. Ay sniper. Ay hindi agad nakauwi. Kinabukasan pa nakauwi. Alam niyo po yung mga bangka doon, pinikwento nila, kaya ako medyo pinakabahan. Alam niyo po yung bangka, iiwan nila yan, pero may bangkay. Bakit? Kung ano-anong kinukuhang pyesa doon sa bangka. Totoo po yan dito sa Pantalan. Kung ano-anong po kinukuha. Ay sabi ng aming pastor, subukan galawin yung aking motor. At para silang nagkampo sa bigas. Ibig sabihin, dahil may Diyos at pastor siya, alam niya na pag igagalawin, ang ganti ay nasa Panginoon. Hindi na siya makakaganti dahil pastor siya, pero alam niyo po, pag ang Diyos ang gumanti at ang Diyos ang talagang nagbabantay, wala magagawa po ang tao. Okay, so dito, ang sabi diyan, laganap ang kasamaan, kaya manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ano ibig sabihin ng manlalamig ang pag-ibig ng marami? Ako po kasi, kaya umahaba, gusto ko naintindihan natin yung verse nilang binasa. Ang ibig sabihin po niyan, marami ang mga tao na manlalamig sa pag-ibig sa Diyos. Kaya nalaganap ang kasamaan. Kung andito po kayo ng first night, pinito ko po isang kulungan na talagang first night, second night. Okay,
Okay, sa second night, parang sa second night, isang kulungan na talagang mga matitinding kriminal ang nakukulong. Pero nung lumaganap ang salita ng Diyos sa kulungan na yun, ang daming nabago. Maraming mga tao ang nabago. Alam niyo po, ang kailangan lang pala ng tao, malaman yung salita ng Diyos. Pag nalaman natin ang salita ng Diyos, hindi tayo masyadong matatakot. Alam niyo po, maraming pagkakangyayari na gusto kong ikwento. Halimbawa sa bahay, ng mga nakaraang taon, maraming mga kabataan dyan na napunta sa bahay. Pero yung pera kapag ako may barya, may mga pera dyan, pakalat-kalat lang, hindi nawawala. Kahit piso hindi nawawala. Bakit? Kilala mo yung mga kasama mo, may takot sa Diyos. Kaya kung ang mga tao sa buong sampalok may takot sa Diyos, hindi tayo matatakot, mag-aalala kapag naiwan natin bukas ang ating bahay. Kahit ngayon ay maiwang bukas, kung alam natin na talagang ang mga tao sa buong sampalok ay may takot sa Diyos, hindi tayo mag-aalala dahil hindi sila gagawa ng kasamaan. Ang kulang sa tao, ang sabi dito kung bakit lalaganap ang kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng marami sa Diyos. Marami ng mga tao ang ayaw sumimba, maraming mga tao ang ayaw manalangin, maraming mga tao ang ayaw magbasa ng Biblia. So yan po ang katotohanan. Kaya sa panahon natin ngayon ay talagang napakarami ang mga napapabalita ng mga krimen. Ano po? So ayaw lang po mag-play. Okay. So ayan, sa mga balita ay marami tayong makikita ng mga iba't ibang mga krimen. Ano ba ang sabi ng Bible tungkol sa mangyayari sa inaharap? Mga tanda na tayo na sa huling kapanahunan na. Ang sabi po dyan sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Mas mapanganib po ba ngayon kaysa noon? Nung nung bata-bata pa ako, talagang alas 12 ng gabi, kaya namin maglakad sa mga kalsada. Alas 12 ng gabi, sa mga lugar na liglig. Ano po? Nakakapamasyal pa kami sa mga bundok-bundok, basta maliwanag ang buwan, nakapaglaro pa kami. Pero ngayon, yung inyong anak, alas 12 ng gabi, paglakarin nyo nga po dyan sa gitna ng kalsada. O kaya sa Metro Manila, dito hindi nga, medyo safe dito eh. Pero sa Metro Manila, alas 12 ng gabi, pag nakalakarin nyo kayo yung mga anak, hindi kayo papaya. Dahil ang panahon natin ngayon ay mapanganib. Sa aming lugar, sa Mindoro, dahil ako po'y taga Mindoro, meron kaming kapitbahay doon na maganda ang bahay. Noon wala yung bakod. Nung bumalik ako, may bakod na. Bukod sa bakod, meron pang mga kung anong nilalagay doon para mas safe. So, ibig sabihin, talagang darating ang panahon na mapanganib. Ang tao ay maraming pinangangambahan. Baka manakawan, o baka kung ano mangyari sa kanila, kaya sinisecure nila ang kanilang mga bahay. So sa panahon natin ngayon, talagang sa iba't ibang mga lugar dito sa bako ng mundo, ay mayroon ng mga tinatawag na panganib at kasamaan. Sa Amerika, mayroong tinatawag na zombie town. Bakit po zombie town? Dahil sila po, yung mga tao dyan ay legal na nakakapag-take ng drugs at pakalat-kalat na lang yan. Talagang sila ay parang zombie na gumagala-gala. Ganyan ang kanilang mga zombie town nga po ang tawag kasi iba na yung kilos ng mga tao. Yan, parang sila. Yan ay mga homeless, mga tao, pero sila po, ang kanilang tinitig na lang, nagtitig na lang yan ng mga drugs, dinala ang kanilang ginagawa. Kaya para silang zombies, diyan na pagalagala. Kaya tawag, diyan ay zombie town. Yan ay matagpuan po natin sa Amerika. Okay, sa ating lugar talagang mapanganib na. Nung buhay pa si Mike Enriquez, nakakapagbaros ako doon sa kaniyang mga sa investigador. Grabe, mga minor de edad, mga bata. Ako'y nalulungkot, bakit nagagawa ito ng mga tatay? Bakit nagagawa ito ng mga matatanda? Ng mga bata, nire-rape? So, ako'y na talagang kinikilabutan sa mga nangyayari sa panahon ngayon. Napakaraming mga patayan at maraming yung tinatawag ng mga scammer. Ang daming scammer sa panahon ngayon. Ito lang, itong nakaraang buwan, ang aking pong kapatid na-hack yung kaniyang Facebook. Okay, nung ma-hack yung kaniyang Facebook, yun ang ginamit ng scammer. Nang-scam na ng-scam, alam niyo po, ang daming nag-chat sa amin, na-scam daw sila ng aking kapatid. Sabi namin, yan ay nag-post na po, na na-hack yung kaniyang Facebook account. Ini-encourage siya namin ng aking kapatid na mag-report sa polis at masabi na yan ay na-hack. So ang dami po, ilang kami. Anim na magkakapatid, yung kanyang na-hack, kaming 5, chinachat ng iba't ibang tao. Ang daming na-scam dahil sa Facebook account ng aking kapatid. At alam niyo po ang gamit na pang-scam? ML.
ML. Bibilhin yung account ng ML, pagkatapos pag na-send na yung pera, maglalaw na parang wala, ibablock na. Totoo po yan. Sariling personal na karanasan ng ang account ng aking kapatid ay ginamit. So hindi lang siya. Marami ako nakikita at marami yung nagsabi sa akin na nahack yung mga at ginagamit na pang-scam. Ito nakaraan naman, ang scammer po ay account ng taga-Sorsogon, dahil galing nga po ako doon, ang scammer po ay talagang may problema din naman. So nakikipag-usap din yung scammer doon sa mga kapatid nung kaniyang kinuhanan ng account, ang kaniyang anak daw ay nasa ospital, walang tumutulong. May mga ganong pangyayari, pero mali pa rin ang mga scam. Okay, so ganyan po ang nangyayari po sa ating panahon ngayon. Ito ay bakit daw po? Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Wala nang inisip ko diyan kanilang mga sarili. Maibigin sa salapi. Yan daw po ang nagiging cause kung bakit po nagiging masama ang tao, nagiging maibigin sa salapi. Nagiging mayabang, mapagmalaki, nanumusong, masuwayin sa mga magulang. Ito daw po yung mga palatandaan na tayo nasa huling panahon na hindi mapagpasalamat. Okay, hindi mapagpasalamat. Alam niyo po, para kayo maging masama, tuturuan ko po kayo. Para kayo maging masama. Gumawa kayo ng gumawa ng mabuti sa isang tao. Pagkatapos, isang beses huwag niyo pagbigyan. Masama na kayo. Kaya po yung pagiging masama, ano? Gusto niyo maging masama? Tumulong kayo ng tumulong sa isang tao. Pag-ibigyan niyo ng pagbigyan niyan, kahit na maraming naitulong, masama pa rin kayo. Yan po ay totoo at ayon po ang katotohanan. Okay, so asay ko po dito, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat. Okay, at hindi banal. Yan po yung nakalagay dito sa aking script. Ano pa? Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad. Bakit kaya ngayon ang mga tao ay talagang pag ginagawa ng masama ay hirap na hirap magpatawad? Ano? Maraming ganyan. Madami mo na encounter, okay, hirap na hirap magpatawad. Para naman kayo hindi pinatawad ng Diyos, kahit sobrang sama ninyo, ay pinatawad pa rin. Alam niyo po, kung makikita lang talaga ng Diyos ang ating makikita ng Diyos. Kung makikita lang talaga ng kapwa ang ating iniisip tungkol sa atin, ay talagang kung nalalaman lang ng kapwa ang iniisip natin sa kanila o sa ating kapwa, ay talagang madi-discourage sila. Alam ng Diyos ang ating iniisip, pero alam ng Diyos ang ating sarili, alam ng Diyos ang ating kahinaan, pero pinapatawad pa rin tayo ng ating Panginoon. Okay, ano man? Okay, so hindi mapagmahal sa kabutihan. Yan, diretso na po tayo para hindi po masayang oras. Masuway sa magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, pinag-usapan na natin kagabi yan, walang pagpipigil sa sarili. Okay, walang pagpipigil sa sarili. 12 years old, nabubuntis na. 14 years old, nabubuntis na sa panahon natin ngayon. Walang mga kabataan natin, walang pagpipigil sa sarili. 12 years old ka pa lang, grade 6, nagjojowa na. May jowa na agad, grade 6 pa lang. So walang pagpipigil sa sarili. Ako po ay nagkaroon ng SIM card pag-graduate ko po ng high school. Wala pa naman K-12 noon, pero hindi, lahat from grade 1 hanggang 4th year, ako po ay naroon lang ang inatupag. At yung pagsimba, nagsama sa aking magulang sa church. Pero hindi po ako nagjowa. Marami po mas matatalino sa akin. Talagang sila ay jowa doon, matatalino. Alam niyo po, ilan lang kami nakagraduate sa aming batch. Yung mas matatalino sa akin, karamihan sa kanila nakapag-asawa agad. Nakapag-asawa agad ako na nasa low level lang, hindi naman ganun katalino, pero pag nag-aaral ay nakaka-perfect din sa exam. Pero, ang alam lang ay maglaro. Ano po? Kalimitan na hindi siniseryoso yung pag-aaral, yung mga classmate ko na sobrang gagaling at tatalino, karamihan sa kanila, lalo sa mga babae, hindi po nakagraduate. Hindi nakatapos. Ay may mga kaya sa buhay. Okay, inuna ang pag-ibig. So, walang pagpipigil sa sarili. Mapagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Inibig nila ang kalayuan kaysa sa ibigin nila ang Diyos. Sila ay may anyo ng pagkamaka-Diyos,
ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito, iwasan mo ang mga taong ito. So tayo po mga kaibigan ay pinapayuhan na iwasan daw po natin ang mga ganitong klase ng gawain. Dapat hindi makita sa atin ito, yung tayong mapagmalaki, taksil, mga hindi mapagpalalo, iniibig nila ang kalayawan, ay sa ibigin nila ang Diyos. Yan. Pero medyo may pagkamakadiyos naman, sumisimba naman, pero pagdating sa bahay ay nasa sugalan. Kaya yun ang pagkamakadiyos. Kaibigan, Diyos, sisimba tayo, pero nakikita rin tayo sa sugalan. Parang niloloko lang natin ang ating sarili kapag kaganyan. Ano po? Kasi ang katwiran natin, makasimba nga para makapagbawas ng kasalanan. Saan po sa Bible makikita na pag tayo sinimba, mababawasan ang ating kasalanan? Meron ba? Mababawasan lang ang ating kasalanan pag tayo po ay humingi ng tawad sa ating Panginoong Hesus. Hindi sa pagsimba natin. Yun ay tumutulong sa atin upang mas maging malapit tayo sa ating Panginoon. Ipinagkailangan ang kapangyarihan nito, iwasan mo ang mga taong ito. Ano ba ang mga palatandaan sa huling panahon? Nasabi dito, maglalaban-laban ang mga bansa. Okay. So, tapos na ba ang Ukraine ngayon? At ang diretso pa rin. Okay. Ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming dako. So kung mapapansin natin, napakaraming mga kalamidad ngayon na nangyayari. Ano po ang cost niyan ng mga kalamidad? Ano po yung nagiging epekto sa sangkatauhan o sa nangapektuhan? Nagkakaroon ng tagutom. Nung magkaroon ng COVID, talagang sagana ba? Sagana ba ang bigay ng barangay? O pag tayo ba ay hindi nabigyan ng barangay ay wala na tayong makakain. Parang gano'n ang karamihan, di ba? Okay, aware na pa ako. Okay, so nung nagkakaroon ng lindol, ang isang probinsya o yung tinamaan ng lindol, nagkakaroon ng state of calamity. Nagkakaroon ng taghirap at nagkakaroon ng taggutom sa mga tao. Ganyan po ang nangyayari. Napakaraming mga lindol ang nangyayari sa ating panahon ngayon. From 2013 hanggang 2023, ang site po dito, 3,445 ang naranasan na lindol. At yun lang na, ito po ay cause ng isang paglindol pagkatapos lumakas na, bagyo pala ito. Isang napakalakas na bagyo ang dumaan po sa kanila at nag-cause din po yan, tinatawag na taggutom at lalo tigit kamatayan ng marami nating kababayan. Pagsabog ng Bulkang Taal, wala naman halos na italang namatay, pero ang dami pong nagutom. Lalo tigit itong COVID-19, marami talagang kakaibang mga karanasan ang ating pong naranasan diyan sa COVID-19. Ano po? So, sabi po dito, naitala noong March 2023, March 21. Ito po yung mga tao na kung saan ay namatay sa panahon po ng COVID. So, ang dami pong mga pangyayari na kung saan ang dahilan po niya, nagiging cost po niya ay nagkakaroon ng tagutong sa ating pong bansa o sa mga bansa na naapektuhan nito. Ano ba ang sabi ng banal na kasulatan? Patapos po tayo ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Apokalipsis, chapter 16, verse 17 to 18. At ibubuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa impapawid. At mula sa templo ay lumabas ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, nangyari na. So babalik na ang ating Panginoon. Ano po ang nangyari? Gumuhit ang mga kidlat, nagkaingay, dumagundong ang mga kulob, at lumindol ng malakas na hindi pa nangyayari buhat ng magkatao sa lupa. Napakalakas na lindol na iyon. Ang sabi po mga kaibigan, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon, kikidnat ng kailamang kidnat. Ano po? Nung ako po ay nanonood, pinapanood ko ang Bulkang Taal na sumasabog. Grabe ang kidnat, nakakapangilabot, nakakapanginig. Ay dito po mga kaibigan ay guguhit ang mga kidnat, magkakaingay, maya ay pupulog at pagkatapos lilindol ng sobrang lakas. Napakalakas, hindi pa nararanasan simula nang magkaroon ng tao sa lupa. Lindol na hindi pa nararanasan ng sangkatauhan. At ang sabi dito, napakalakas ng lindol na iyon. So darating po ang isang nakakatakot na pangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon. Isang mga malalakas na kidlat. At ito ay mga magkakaingay at dadamundong ito sa buong sanlibutan. At ang mga bagay sa mundong ito ay masisira. Maaaring masisira ng tubig ang iba. Ang iba ay maaaring masisira dahil sa mga lindol. Ang iba ay dahil sa lakas ng mga kidlat. Mapupugnaw ang mga bagay sa mundong ito. Yung ating mga gamit na pinag-ipunan, halos diyan natin ibuwis.
ibuhos ang lahat ng ating oras sa mga gamit niya para maipon. Malalaking bahay, mga sasakyan. Pero darating pa ng panahon, yan po ay mawawalan ng kabuluhan, mawawalan ng saysay. Hindi tayo maililigtas, walang magagawang mabuti sa atin, na ang tanging makapagliligtas lamang sa atin ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. Darating ang panahon, ang mga bagay sa mundo nito ay masisira. Alam niyo po, hindi nagbibiro ang Diyos. Nang nang sirain ng Yolanda, ang isang probinsya, nakita natin, walang kwenta mga sakit mga bahay. Hindi po nagbibiro ang Diyos na sabihin niya na darating ang panahong ito. Kaya dapat tayo po'y handa. Dapat handa po tayo sa bagay na ito. Paano po tayo magiging handa? Ito po ang sabi po at pangako ng Diyos. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot. Yung aking pong pinakita, yan ay talagang nakakatakot. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot. O sa palaso ng mga kaaway. O sa sakit at mga salot. Hindi dapat tayo matakot kahit ilang COVID-19 ang dumaan na sumasapit sa gabi man o sa araw. Ang sino man nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalinain niya. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Ako po'y naniniwala po, minamahal ko po mga kaibigan, nang dumating ang COVID-19 sa aking pong bansa, ako po'y naniniwala, hindi pa ako nakakita ng Seventh-day Adventist na nagutom. Hindi ako nakakita ng Seventh-day Adventist na mamalimos diyan sa kalsada. Wala pa akong nakita. Bakit? Ang sabi ng ating pong Panginoon ay ano po, yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya, hindi po natatakot sa mga salot na dumarating sa ating bansa sapagkat kakalinain ng Panginoon. Nung sumapit ang COVID-19, nagkaroon ako ng maraming pera kasi walang bayaran sa kuryente. Yung sa bahay ay nagpatawad na rin ng isang buwan. Ay kung 4,000 ang bayarin sa bahay, di may 4,000 ka. Eh wala ka namang babayaran internet o ang babayaran kuryente. Kaya lang, naipon din yun. Ano po? Naipon din. Pero, hindi kami nagutom. Eh maliit lang yung aking allowance noon. Hindi kami nagutom. Alam niyo po, pinagmamasdan ko ang ibang mga kapatiran. Walang nagugutom. Kasi, tinatanong ng aming po mga kapatid, may pagkain pa ba kayo dyan? Meron kasing tinatawag, maganda rin kasi, yung talagang may karamay tayo na kapatid sa pananampalataya. Dahil yung kapatid natin sa dugo, minsan hindi tayo dadamayan. Mas dumadamay pa yung kapatid natin sa pananampalataya. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Kung darating man ang panahon na nakakatakot, huwag tayong matakot. Ang kailangan lamang natin gawin, manampalataya tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng totoong relasyon sa Kanya, lalo higit sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa panahong darating ang mga nakakatakot na bagay, tayo'y kakalinain ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Diyos, ang ating kaligtasan sa lahat ng bagay nito. Kaya dapat po tayong manampalataya sa Kanya. So ito lamang at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Muntik na naman. Pakinggan po natin ang isang mensahe po ng awit bago po tayo magtapos sa pamagitan po ng isang panalangin.